Breaking news po mga kababayan, ako, magugulat kayo. Pasabog na balita. Nagkagulo di umano at nagkatensyon dito sa rally. Di ba, bali-balita po kasama ang Iglesia ni Cristo. Yun naman talaga ang totoo. Pero bakit binawi ng Iglesia ni Cristo ang pagtitipon-tipon at kasama sana sa trillion rally na ito na tinawag na Blue Ribbon Rally, na talagang isisigaw daw nila ang anti-corruption. Pero bakit hindi nagpunta ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan? Ito po yung malaking tanong. Kasi itong mga rallyista, kita nyo naman po, dilawan, pinklawan, halo-halo. Mga tao pala ni Bonget ito. Nagkukunwari lang pala sila na rally-rallyan. Sabi nila, wala daw kulay. Pero ang sinisigaw nila, Sara resign, Sara resign. Mga kababayan ko. At isa pa mga kababayan, ang isa pang mabibwisit kayo dito, alam nyo ba mga kababayan? Itong mga tauhan ni Bonget, gusto nilang solohin ang EDSA. Alam nyo ba mga kababayan kung anong sabi? Naku po, eto. Tignan nyo po mga kababayan ha. Eto po, tignan nyo po. Nagsalita rin si si Mike Defensor. Nagsalita rin si Mike Defensor dito mga kababayan. Ang gusto kasi ng mga rallyista mga kababayan na tao ni Bonget. Nako po, ilang maleta kaya ito? Ito kasi ang sinasabi ng mga tao. Ito bang sabi nung nagmamagaling na pinuno nung nagrarally? Ito pong sabi niya mga kababayan ko. Tila inangkin ang EDSA. Bawal daw pumunta yung mga DDS. Bawal daw pumunta yung makasara. Nako po mga kababayan ko, ito yung sabi niya mga kababayan, nagmamagaling po. Ano bang sabi ng taong ito mga kababayan? Itong sabi niyo, nasaan na yon? Hanapin nga natin ito, ang galing, nagmamagaling Sinosolo yung EDSA, ayaw nilang papuntahin. Ito po. Mga rabid DDS daw, mga rabis. Di ko lang alam kung rabbit o rabis. Mga rabis na DDS. Nasasali umano sa White Ribbon March, hindi tatanggapin ng bayan. Wow, akala mo sila talaga yung totoong bayan Nilinaw ng bagong alyansang makabayan na hindi nito tinatanggap ang paglahok ng mga tinatawag nitong rabid. Rabid pala. Na taga-suporta ng mga Duterte sa White Ribbon March na isasagawa ngayong linggo, ngayong araw po, Hunyo 28 sa EDSA. Ito pa po. Ayon sa grupo, layunin ng marcha na isulong ang panawagan para sa katotohanan. Panawagan na pananagutan at hustisya, kaya't mahalagang mapanatili ang integridad ng kilos protesta. Wow! Sino ba ang may hawak sa mga to mga kababayan? Di ba mga makakaliwa, si Percy Sendanya, sila De Lima, sila Hontiveros, sino pa? Sila rin, sila Bonget din pala ang mga ito mga kababayan. Sasabihin nila, pananagutan daw. Sino ba yung mga nagnakaw ng mga maleta? Ito. Dahil dito sa sinabi nilang hindi nila maaaring makiisa sa mga personalidad, nila ay sangkot sa pagpapakalat ng maling information at pagtatanggol ng mga tiwaling opisyal. Isipin nyo. Sila daw mga kababayan, sila daw yung nasa katwiran. Bawal daw tanggapin yung mga pro-Duterte. Kasi nga, sila daw yung nagpapakalat ng misinformation. Misleading daw ang mga ito. Sa pahayag ng bayan, iginiit nitong hindi maaring may ugnay ang White Ribbon March sa mga grupong taliwas umano sa
adhikain ng pagkilos. Nako po, sino-sino ba ang mga ito, mga kababayan ko? Halaka. Sinabi rin ng organization na ang mga pro-Duterte personalities na nagpahayag ng intensyong dumalo ay hinihikayat na igalang ang espasyong binubuo ng mga kalahok para sa kanilang kampanya para sa katotohanan. O, sinong nagsabi? O, ito. Kilala nyo yan. Kilala nyo yan, mga kababayan. Makakaliwa ito eh. Di kasi nyo yata ito, mga kababayan ko. O, tignan nyo po ito ha. Panoorin nyo po ito. Itong papakita natin. Ako, magugulat kayo dito. Ito po. Nagkagulo na. Ayan po. Magandang araw mga kapartner. Nandito tayo sa kahabaan ng EDSA. Mula yan sa EDSA Shrine. Patungo sila doon sa may bahagi ng Corinthians. At nangunguna ngayon ang grupong Bagong Alyansang Makabayan para sa kanilang suporta sa pagpapanagot at O, kita nyo mga kababayan, sabi nila Marcos singilin, Duterte panagutin. Sila yung mga ito yung nag-acquit kay BBM na sinasabi nila na walang kasalanan, walang basis. Kaya binoto nila na magno sila sa impeachment ni BBM dahil wala daw kasalanan ito, walang matibay na ebidensya. Pero kay Sara mga kababayan, kahit walang ebidensya, tinutuloy nila. Tapos sasabihin nila sa kanilang slogan, Marcos singilin. Diba, hipokrito ang mga ito? O, tignan nyo mga kababayan ang kabubuhan ng mga ito. Nako po, mga budolista. Tignan nyo ito, mga kababayan. Ito yung abogado ng anti-Duterte. Ito, si Katrina. Diba mga kababayan, tapos sasabihin nyo Marcos singilin? Mga kupal pala kayo eh. Yun ang sabi ng komento. Tapos si Sara lang pala didikdikin nyo. Wala kayo sisino-sinuin. Ano yan? Di ba kayo ang nag-absuelto kay BBM dito sa impeachment? Naku, manang bubudol lang pala kayo. O, tignan nyo ha, kababayan ko. O, tignan nyo. Di ba? O, kita nyo mga kababayan. Organisasyon, sektor ang nandito. O, di ba congressman ito? Saka itong may baba dito. O, tignan nyo mga kababayan. Yan ba ang walang kinikilingan? Di ba mga kababayan? Marcos singilin. Inabselto nyo nga sa impeachment yan. Sinasabi nyo walang matibay na ebidensya pero kay Sara. Di ba mga kababayan, di ba budolero, budolera? O, tignan nyo. Naku, manggigigil kayo sa mga ito. Panawagan para litisin, papanagutin, hindi lang si Vice President Sara Duterte, kundi si Bongbong Marcos ang kanilang pinapapanagot doon sa wakang walian na nangyayari dito sa ating bansa. Kasabay ito ng kanilang tinatawag na White Ribbon March ngayong araw ng linggo June 28, 2026. Ayan mga kababayan ko, nako. Ang pinapalabas ng mga vloggers dyan, no, na hindi naman mga abogado, no, na hindi mo alam saan ba aliado ito mga ito. Some of these vloggers, no, I think they're kind of a little too literal. There's a vlogger kasi her name is Thea Tan. I have not read the whole thing in toto. O ito po mga kababayan, panoorin nyo po ito ha. Ito, tignan nyo po yung sinabi po ni nagsalita yata si Marcoleta dito mga kababayan eh. O tignan nyo po ito ha. Rally, tignan po ninyo mga kababayan. Meron dito eh. Ito po. DZMM Rally today. Tignan nyo po. Magugulat kayo dito. May pasabog po si dito. Ito po. DCMM Rally today.
Tingnan nga natin. Magugulat guys. Mga dilawan. Mga kababayan, ikulong na yan. Kurakot, di nila mabanggit si BBM dito, mga kababayan ko. Mga hipokrito. Bistado. Diba, mga kababayan ko? Ito, tignan nyo po ito. Ayan na, dami na po sa Makati ito. Sa Makati po ito, mga kababayan ko. Ayan, sa Makati ito. Asan pa yun? Ngunit kayo, mali-mali ka ba ang dumadating na pera sa inyo? Meron nga akong nasaksiyan at meron din akong nalaman. Meron pala kayong binubuo na samahan. Samahan ng mga buhaya. Gusto niyo bang malaman kung anong pangalan ng samahan nila? Check po natin yung iba, mga kababayan, ha? Vice Mayor. Ito po, Vice Mayor. Ito, magaling po ito nagsalita po ito. Sabihin mo kay Teddy Casino at mga kasama niya doon, imbitahan niya si Mike Defensor na magsalita sa taas. Imbitahan niya yung mga 18 Marines na tumayo sa taas dahil sila yung mga nasa forefront ng paglaban sa korupsyon dito sa Pilipinas. Ngayon po, welcome na welcome po ang ginawa ng White Ribbon Movement ngayon, ng White Ribbon Rally, na pinag-iisa niya lahat ng mga taong tumatawag sa korupsyon. At welcome yung sinabi nila na dapat ito ay walang kulay at dapat ito ay hindi partisan. Kami po ay handa dito na hindi magsalita ng Duterte. Handa rin kaming hindi magsalita ng anti-Marcos. Handa rin kami magsalita na hindi anti-Dilaw, hindi anti-left, kahit ano. Basta sasabihin lang namin, itigil na ang korupsyon. As a matter of fact, nagpapatuloy nga yung ginagawa nilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Okay, fine, di magpatuloy kayo doon sa Senate. Basta anti-corruption, go ahead. Pero ipagpatuloy nyo rin yung mga ginagawa nating iba para totally mawala na ang korupsyon sa Pilipinas. Yung impeachment laban kay BBM, ituloy na rin natin. Lahat na mga sangkot sa flood control project, kasuhan na rin natin. At ipakulong na rin natin. Yun ang... Wait, sandali! Sandali. Mahalaga po na i-maintain natin yung respeto sa host natin. Ang sabi ng host, malinaw ang sinasabi niya, huwag maging partisan, huwag lagyan ng kulay. Nandito kami para iparating at ipakita yung graciousness na iyon. Pero nga lang si Teddy kasi yun nagsalita kasi na hindi welcome si Mike Defensor At hindi welcome yung mga DDS na katulad namin. Siyempre hindi kami pupunta doon. Pero kung babawiin niya yung sinabi niya ngayon, nasasabi niya, Harold, Mike, alika dito, magsalita kayo sa taas ng stage. Walang problema, magmamarcha kami, pupunta kami doon ngayon. Walang problema. Sabay-sabay tayo, sisigaw. Itigil na ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi kami magbabanggit ng BBM, hindi kami magbabanggit ng Sara dahil alam ko maraming nakatanggap sa inyo mula kay BBM. Pero hindi kami magbabanggit ng kulay at ng personalidad na sinusuportahan namin. Pero ang pinakamahalaga po sa Pilipinas ngayon, magkaisa tayo sa laban natin sa korupsyon. Kaya walang nangyayari, walang umaandar sa ating krusada para pabagsakin ang korupsyon ay lahat tayo mismo ay nagsisiraan. Isa naman ang ating objective. Ayan mga kababayan, ganun dapat. Gayahin dapat nila ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan ko. Dahil walang kulay po ito. Ang pinapanigan lang ang katwiran at katotohanan. Isipin nyo, si Senador Marcoleta gusto nilang arestuhin. Gusto nilang ikulong. O bakit hindi natuloy yung rally ng Iglesia ni Cristo? Kasi nga, itong mga makakaliwa, itong mga, ewan ko, mga hipokrito ang tawag dyan . Diba? Ipinagbabawal nila na pumunta yung ibang grupo. Ayan, hindi tuloy nagpunta ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Tapos iimbitahan nyo. Yung isang pari ininbita pero hindi po kumagat sa patibong nila kasi nga meron daw intel mga kababayan na manggugulo yung mga alam nyo mga bendalo. 'Di ba? Meron daw intel na ganun, guguluhin nila. Syempre, ayaw naman ng pamamahala na magkagulo diyan. Syempre, milyon-milyon ang pupuntang kapatiran diyan pero hindi natuloy ang rallying ito. Mga kababayan kasi nga
Hindi pwedeng hindi pa hihintulutan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na mapahamak yung mga kapatiran. Maaga pa lang po mga kababayan, sinabi na po na hindi na itutuloy yung malaking rally na isasagawa po ng kapatiran. Kasi nga, nakikita po ng pamamahala, hindi maganda ang kahihinatnan ng rallying ito. Tignan nyo, nag-away-away, nagkahabulan yung mga pulis at yung mga nagkahabulan. Di ba mga kababayan? Tignan nyo po ito. Panoorin nyo pa itong balitang ito. Tignan nyo po mga kababayan na EDSA rally. Tignan nyo po mga kababayan na magugulat po kayo. Ito po, tignan nyo nagkahabulan dito. Tignan nyo, may nagkahabulan dito Ito po, nagkahabulan sila dito mga kababayan. Tignan nyo po may papakita ko sa inyo. Tignan nyo po ito, nagkahabulan po yung mga rallyista at mga pulis. Panoorin nyo po ito. Magugulat po kayo mga kababayan, di ba? Siyempre, ang pamamahala po ay ayaw mapahamak yung mga kapatid. Siyempre, safety pa rin ang iisipin dito. Tignan nyo, nagkahabulan dito. Ayan mga kababayan may mga pulis So ano na talaga, saan kaya ito i-cordon ng Saan kaya sila pupunta? Saan sila pupunta mga kababayan? Sa EDSA po yan. So ito na. Papunta po ng, ayan tingnan nyo po, dami nila. Ay, buti. Ayan, ang daming tao. Ayan, napakarami nila mga kababayan ko. Ayan dito mga kababayan, kaya hindi po natuloy yung rally po ng Iglesia ni Cristo. Sana nandyan po si Caro Dante Marcoleta. Dapat makikita natin po sila dyan. Ayun, hindi natuloy. Naka-ready na nga po yung yung kotse ko galing pa ako ng probinsya mga kababayan. Di ba lagi nating sinasabi na pagka may rally ang kapatiran ay kasama po tayo sa makikiisa. Pero papunta na dapat ako. Sabi hindi tuloy. Kasi nga may intel po na tila magkakaroon ng kaguluhan. Sabi nung nagmamagaling na ipokrito yung may baba. Bawal kayo pumunta dito. Bawal kahit sino. Aba, inangkin yung yung EDSA. Kala mo, sa inyo ba yan? Diba mga kababayan? Hindi kami partisan. Kalokohan mga kababayan. Ilang maleta na tanggap nyo? Diba? Kaya hindi nagpunta ang kapatiran dyan kasi hindi tunay ang mga pinaglalaban nyo. Tignan nyo yung mga dapat makikiisa yung mga pro Duterte. Inaway nyo. Wala sinong maniniwala sa inyo? Tuloy pa natin ito mga kababayan ko. Akala po yung signal natin. Dahil sa marami-rami na po yung nagla-live kayo dito. Marcos Sr. noon, Marcos Jr. ngayon, parehong tuta. Diktador pasista lang ito, Edson. Kahit yung kapulisan mula noon hanggang ngayon, hinaharangan pa rin ang protesta ng mamamayan. Lahat ng nagkalabi ang lupang,
Di ba mga kababayan, sinasabi nila, no more Marcos, no more Duterte. Naku po mga kababayan ko. Sino ba ang mga may hawak nito? Di ba yung mga nakakulimbat ng tinatawag na mali-malita? Naku po mga kababayan, tila alam nyo na mga ipokrito. Kaya mga kababayan dito, sablay po sila mga kababayan. Kaya hindi nagpunta ang Iglesia ni Cristo dito kasi nga itong ipinaglalaban ng mga ito masyadong paimbabaw mga kababayan ko. O tignan nyo po ito. Ang sinasabi dito, Catholic and Civil Society Groups March Against Corruption. O tignan nyo mga pari ito. Nakatanggap din ng mga mali-malita ang mga ito. Tignan nyo po ha. Tignan nyo mga kababayan, kunwari lang, mga bata rin pala ni Bonget ito, mga bata rin pala ni The Junior. Naku po mga kababayan ko. Nagkukunwari lang na magrarally sila. Lahat ng sangkot! Dapat panagot! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ang sangkayanan! Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ang sangkayanan! Ikulong lahat! Mga kurakot! Ayan mga kababayan ko, naku po. Nakita nyo po mga kababayan, di ba? O, tingnan nyo po yung iba pang balita dito. Magugulat kayo masyadong mga paimbabaw Tingnan nyo po mga kababayan ko. Di ba? Mga paimbabaw ang mga ito Hindi naman totoo mga pinaglalaban Diyos ko po. Pero alam mo, partner, may laban talaga tayo. Kasi hindi tayo nakulong doon. Ano ba tayo dito? Diba? Sinubukan lang pinuhin ang ating programa. Ang hindi na alam, may pick-up lang tayo dito. Gawang tayo. Aharapin yung mga truck namin kasama, may pick-up kami! May pick-up kami. Ahapin ang boses namin. Pasalamat kasi sa inyo. Ano mo, itigil man nila yung truck na may mga sound system, may extra mic kami! Lagi na O yan po, mga kababayan kong balita. Kaya hindi nagpunta ang Iglesia ni Cristo kasi nga magugulo. Diba? Hindi naman hahayaan ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na mapahamak ang mga kapatiran. Baka pag nagkaroon po ng higanteng rally ang Iglesia ni Cristo, malamang solo na lang. Yung may mga screen na malalaki, yung may mga mic, may mga sound system. Tapos may permit dyan sa Luneta. Tapos ang dadalo, 10 million hanggang 15 million hanggang 20 million. Kasama na yung mga hindi kapatid dito. Pati yung mga taga-ibang bansa pupunta na dito. Ganun po katindi pagka nagkakaroon ng pagkakaisa ang kapatiran. Isang hudyat lang, milyon-milyon na ang magtitipon-tipon para sa panawagan na panindigan at ang katwiran at katotohanan. Wala yung mga pagka-ipokrito, wala yung kunwari rally-rallyhan pero bayad naman pala. 'Di ba mga kababayan ko, mga tao pala ni Bonget ito, ni The Junior. Ano masasabi nyo mga kababayan ko? Tignan nyo, hindi pwedeng mag-rally yung mga pro-Duterte, mga DDS. Bawal daw, yun. Sinakop na nila ang tinatawag na EDSA Monument. Diba mga kapatid, sasabihin nyo, Marcos ikulong kalokohan. Pero nung sila yung mga congressman naglalakad mga kababayan. Pati yung nagpakulong kay Tatay Digong nandyan.
O tignan nyo, sino ba ito? Ano bang pangalan na ito mga kababayan? Attorney Conti ba ito? Katrina Conti. Tignan nyo mga kababayan ha. Katrina Conti. ICC. Tignan nyo ha. Oh, hindi ako nagkakamali. Si Katrina Conti yung nandyan. Ay, nako po mga sasabihin ko lang si BBM. Kalokohan. Nagkukunwari lang sila mga kababayan na anti-Marcos sila pero sa totoo hindi, front lang po ito. 'Di ba mga kababayan, dapat wala pong kinikilingan, dapat manindigan sa katwiran at katotohanan parang Iglesia ni Cristo. Hindi dapat sabihin na ang Iglesia ni Cristo ay mga DDS kasi sa katwiran lang pumapanig at sumusuporta ito. 'Di ba wala naman talagang kasalanan si Sara Duterte. Puro pamimintang kayo. Si Marcoleta walang kasalanan, gusto nyong ikulong. 'Di ba mga kababayan? O for transparency, for a better democracy, anong masasabi nyo dito mga kababayan? At shoutout po sa mga kababayan natin na tuloy-tuloy na sumusuporta. Ito po, special mention po si JJ R1616. Nag-donate po ng $1.99 at si Ma'am Mirna Aurora 4619 nag-donate po ng 320 tatlong beses po yan mga kababayan. At shoutout po kay Gaspar Beltran at sa mga taga-Ireland at New York at sa Pampanga, Ilocos, sa Cagayan Valley. Shoutout sa inyong lahat mga kababayan ko. At kay Ma'am Luke Isip, ayan, salamat po, taga-England po yan. Sila po yung mga tumutulong po sa ating mga charity. Salamat po sa inyo. Mabuhay po. For transparency, for a better democracy. Salamat po sa inyong suporta. Mag-comment po kayo mga kababayan. I-share nyo po ito.